Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Kaya't tumayo si Pedro kasama ang 11 apostol at nagsalita ng malakas. Mga Israelita, pakinggan ninyo ito. Si Jesus na taga Nazaret ay sinugo ng Diyos. Pinatunayan ito ng mga himala, mga kababalaghan at mga palatandaang ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya. Alam ninyo ito sapagkat ang lahat ng ito ay naganap sa kalagitnaan ninyo. Ngunit ang taong ito na ipinagkanulo sa inyo ayon sa pasya at kaalaman ng Diyos sa mula't mula pa ay ipinapako ninyo at ipinapatay sa mga taong masasama. Subalit, siya'y muling binuhay ng Diyos at hinango sa kapangyarihan ng kamatayan sapagkat hindi siya kayang ikulong nito, gaya ng sinabi ni David tungkol sa kanya. Alam kong kasama ko ang Panginoon sa tuwina, hindi ako matitinag sapagkat kapiling ko siya. Kaya't ako'y nagdiriwang, puso at diway nagagalak. Gayon din naman, ako'y mabubuhay ng may pag-asa. Sapagkat hindi mo ako pababayaan sa daigdig ng mga patay at hindi mo pahihintulutang mabulok ang iyong banal na lingkod. Itinuro mo sa akin ang mga landas upang ako'y mabuhay. Dahil sa ikaw ang kasama ko, ako'y mapupuno ng kagalakan. Mga kapatid, sinasabi ko sa inyo na ang ninuno nating si David ay namatay at inilibing at naririto ang kanyang libingan hanggang ngayon. Siya'y propeta at alam niya ang pangako sa kanya ng Diyos na magiging haring tulad niya ang isang magmumula sa kanyang angkan. Kaya't ang muling pagkabuhay ng Kristo ang nakita at ipinahayag ni David ng kanyang sabihin. Hindi siya pinabayaan sa daigdig ng mga patay at hindi itinulot na mabulok ang kanyang katawan. Si Jesus ay muling binuhay ng Diyos at saksi kaming lahat sa pangyayaring yon. Pinaupo siya sa kanan ng Diyos at tinanggap niya mula sa Ama ang ipinangakong Espiritu Santo. Ito ang kanyang ibinuhos sa amin tulad ng inyong nakikita at naririnig. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. At dali-dali nga silang umalis sa libingan na may magkahalok takot at galak at patakbong pumunta sa mga alagad upang ibalita ang nangyari. Ngunit sinalubong sila ni Jesus at sinabi, "Magalak kayo." Lumapit sila sa kanya, hinawakan ang kanyang mga paa, at sinamba siya. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Huwag kayong matakot. Magmadali kayo't sabihin sa mga kapatid ko na pumunta sila sa Galilea at makikita nila ako roon." Pagkaalis ng mga babae, pumunta sa lungsod ang ilan sa mga kawal na nagbabantay sa libingan at isinalaysay sa mga punong pari ang buong pangyayari. Nakipagpulong naman ang mga punong pari sa mga pinuno ng bayan at nagkasundo silang suhulan ng malaki ang mga kawal. At ang mga ito ay inutusan nilang ganito ang ipamalita. Habang natutulog kami kagabi, dumating
ang mga alagad ni Jesus at ninakaw ang kanyang bangkay. Sinabi pa nila, "Huwag kayong mag-alala kung makarating man ito sa gobernador. Kami ang bahala." Tinanggap ng mga bantay ang suhol at ganoon nga ang kanilang ginawa. Kaya magpahanggang ngayon, ito pa rin ang balitang ipinagsasabi sa mga Hudyo. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. So the women hurried away from the tomb, afraid, yet filled with joy, and ran to tell his disciples. Suddenly, Jesus met them. "Greetings," He said. They came to him, clasped his feet, and worshipped him. Then Jesus said to them, "Do not be afraid. Go and tell my brothers to go to Galilee. There they will see me." While the women were on their way, some of the guards went into the city and reported to the chief priests everything that had happened. When the chief priests had met with the elders and devised a plan, they gave the soldiers a large sum of money, telling them, "You are to say, 'His disciples came during the night and stole him away while we were asleep.' If this report gets to the governor, we will satisfy him and keep you out of trouble." So the soldiers took the money and did as they were instructed. And this story has been widely circulated among the Jews to this very day.